Good morning! Ngayon ay February 28, 2025 and ngayon ay ika-22nd birthday ng isang best friend ko. Kaya naman, hinanda ko na yung mga balloons na pan-decor. Nangako kasi ako sa kanya na ako yung magde-decor kahit sobrang simple lang. Para lang naman magkaroon ng konting kulay yung birthday niya. Paano ba naman kasi matagal niya na daw hindi na-feel yung birthday niya? At syempre, hindi mawawala ang ating birthday gift at ang ating birthday letter. Isang set nga ito ng necklace, earrings, and rings. Mumurahin nga lang yan kasi hindi naman natin afford yung mamahalin. Si Julius na nga yung pinagawa ko ng ribbon-ribbon kasi hindi naman ako marunong. Buti naman talaga ay napaka-supportive ni Julius. Tinutulungan din niya ako sa mga hindi ko kayang gawin. At eto na nga ang final look ng ating napakasimpleng regalo. At muntik ko na nga makalimutan itong number 22 na balloons. Buti na lang talaga yung halongkat ako. After nga naming makaprepare ng lahat, ayan, paalis na din kami. Kahit sobrang maulan, ay for the go pa rin. Paano ba naman kasi yung ulan dito ay talagang hindi tumitigil. Mahina lang naman siya pero consistent talaga, hindi tumitigil. At dahil hindi pwedeng mabigo ang ating birthday girl, ay talagang tutuloy tayo. At syempre, after an hour of biyahe, ay nakarating na kami dito. Pagkarating nga namin dito, ay inumpisahan na agad namin yung pagde-decoration. Ano ba naman kasi ay mga bandang 1 PM na to, kaya sobrang short na kami sa time. Napakabilis pa naman ng oras tumakbo. Mamadali talaga yung oras, kala mo naman may meeting. Pinatulong ko na nga rin yung birthday girl para may silbi. Joke. Kami-kami lang kasi yung nandito, kaya kami-kami lang din yung nagtutulungan. Nag-decor na nga lang kami kasi meron nang nagluto. Hindi ko nga lang na-videohan kasi busy sa pagde-decor. At habang busy nga kami sa pagpapalobo nito mga balloons, nahagi pala ng camera ang ating napakagandang tagapagluto. Sa totoo lang talaga ay nag-aalangan talaga kami pumunta dito ni Julius. Paano ba naman kasi talagang wala kaming kapera-pera? These past few days kasi nagkakasakit yung anak namin. Kaya naman talagang yung pera namin na napaglaanan sa araw na to ay talagang nagamit namin para sa pagpapacheck up ng anak namin. 5 times nga kasi siyang napacheck up ng buwan na ito. Kaya talaga nag zero balance na kami. Kaya hindi na sana talaga ako pupunta kasi wala talagang kapera-pera. Pero naalala ko kasi yung conversation namin ni Madam last month, nung January. Nagdadrama kasi ito kasi malapit na yung birthday niya at hindi niya na naman daw ma-feel. Matagal na nga kasi nang walang kabuhay-buhay yung birthday niya. Kaya ako naman itong si Pabida ay nangako mag-celebrate kami kahit konti lang. At ako na nga ito ng plano-plano ay wala naman ako nadalang pagkain. Meron na kasi dapat ako mga pinaplano kaso napornada pa. Kung hindi lang sana nagkasakit yung anak ko, baka may ambag ako dito ngayon. Okay lang naman kasi kay Madam na hindi kami makapunta kasi naiintindihan niya naman daw yung sitwasyon. Pero ako naman itong ayaw ko siyang mabigo kaya naghanap talaga ako ng paraan na makapunta kami. Buti na lang talaga pumayag si Julio. Minsan lang din naman kasi to kaya pinilit ko talaga makapunta. Para kahit sa araw man lang na to ay ma-feel niya yung presence ko bilang kaibigan niya. Charis. May effort naman talaga akong tao pero wala lang talaga akong pera. Kaya yung mga plano ko talaga minsan hindi natutuloy. At ganito nga ka-supportive si Julius habang busy ako ay siya talaga yung nagbabantay nagkakarga kay Iya. Para ba naman kasi ang batang to hindi talaga bumababa? Alam niyo naman kasi takot talaga sa tao. Ganito nga ka-supportive si Julius kahit banding namin ng mga kaibigan ko ay sinusuportahan niya ako. At eto nga si Madam nag-self-service na siya sa pagbubomba ng kanyang number 22 na balloon. Dapat kasi ang balloon na to ay ginamit ko nung 22nd birthday ni Julius. Nakalimutan ko kaya hindi nagamit nung pagka-birthday niya. Ilang taon na si Julius ngayon? 25. Sobrang tagal na din pala ng balloon na to. Buti na lang talaga sobrang tibay. Kaya nagamit pa namin ngayon. Nang halongkat lang kasi ako ng gamit ko kaya nakita ko to. Sobrang tagal na pala nito nakatago. 3 years na din pala. At yung mga balloons nga na ginamit namin ay mga sobra din yun nung first birthday ni Iya. Sobrang tagal na din nakatago. Mga 8 months na. Kaya ginamit namin ngayon bago pa masira. Sayang din naman kasi medyo marami pa. At kita niyo naman yung mukha ng babaeng yan ay talagang napaka-happy. Nakapagbihis ng ang Disney Princess pero pinapalinis pa namin. Bahay niya naman to kaya dapat lang linisin niya. Joe, inutusan ko nga si Madam na dagdagan niya yung balloon sa may gilid pababa. Pero ang ginawa niya, ayan, dinagdagan niya ng balloons pero tinakpan niya yung white. At dahil wala nga kaming cake, ginawa namin ng paraan itong pansit para malagyan ng candle. Para naman ma-blow siya. Meron naman siyang binublow gabi-gabi pero iba naman yun. Ay, Joe. At eto na nga ang Disney Princess Pack. Kabugang cleavage. Wala ako niyan. Nakakaingit naman. At finally nga ay nakakain na ang mga patay gutom. Ay, ang mga person pala. Dito na nga lang din kami kumain sa may sahig since malaki ang space dito. Sobrang liit kasi nung table nila at hindi kami kasya. Kami nga lang yun nandito pero sobrang saya namin. Konti lang yung handa namin. Importante masaya kami. Lalo na yung birthday girl. Hindi naman materialistic na tao si Madam. Kaya kahit maliliit na bagay ay talagang na-appreciate niya. Kaya sobrang saya talaga ng puso ko na natuloy itong konting salo-salo namin. Kahit sobrang dami namin pinagdaanan bago dumating tong araw na to ay talagang nakayanan namin at natuloy pa ito. Pareho nga kami ni Madam ang sinubok talaga ng panahon. Kaya minsan ay nawawala na talaga kami sa aming mga plano. Pero kahit papaano naman ay natuloy pa talaga. Talagang mapapa-thank you Lord ka na lang. At eto nga ay dumating na ang mga lalaking ito. Galing ito sa labas nag-aayos ng mga motor nila. Itong Sugar Plum Honey Bunch Sweetie Pie ni Madam kasi ay pinsan ni Julius. Kaya nagkakilala din kami ni Madam. After
after 1 hour of eating nga, ay talagang natapos na din kami finally. At eto nga, naisipan ko na ibigay kay madam ang aking munting regalo. Pagkabigay ko pa nga lang, ay ang laki na ng smile niya. Pero hinila ko pa yan para makita yung reaction niya sa video. Syempre, vloggers tayo. Charot. I-fast forward nga natin kasi sobrang tagal makabukas nung gift niya. Talagang finifeel pa niya yung moment. At magkakita niya nga sa gift niya, ay talagang lumapad yung ngiti niya. Eto talaga yung hinahanap ko tuwing nagbibigay ako ng mga gifts. Gusto ko makita yung mga reaction nila para malaman ko kung sino yung worth it bigyan ng regalo sa susunod. Joke. Sa sobrang saya nga niya, ay nakapag-thank you siya bigla. At eto na nga, sinukat niya na nga agad, pero tatali ko daw siya baka makita yung kilikili power niya. Huwag ka nang mahiya kasi madam, pareho lang naman tayo. Pero dead ma sa basher. Nakita niya nga yung letter ko, kaya sabi niya babasahin niya ng malakas. Kaya naman biglang napatayo ako. English pa naman yun, baka rong Grahams pa marinig nila. At finally nga si Iya ay nagpababa na rin. Nakikipaglaro na talaga siya sa mga bata. Kung kani-kanina lang ay talagang nagpapakarga lang yan, hindi talaga bumababa. After nga ng aming munting celebration, ayan ang mga taong to, kanya-kanya na ng tambay. Mga bata na nga lang yung maingay kasi kami tahimik na kami kaka-cellphone. Buti na nga lang ay nag-e-enjoy na talaga si Iya. Kakapagod din kasi ng karga ng karga. Umuwi na nga sila Ate Mildred pero kami nandito pa rin kami. Ginabi na nga kami dito kasi sobrang tagal talaga matapos mag-usap ng dalawang to. Sobrang dami siguro ng topic nila kasi minsan lang talaga sila nagkikita. Nagkikita lang naman yan sila kapag nagkikita din kami ni Madam. Eto nga yung bunsong anak ni Madam na parang si Snow White sa sobrang puti. Syempre sa akin niya nagmana. Hindi ko nga alam kung anong trip ng mga batang to. Kita niyo naman yung ginagawa nila. Natatawa nga ako kay Iya kasi panay siya sunod kay Muni. Gusto pa atang mag-piggyback ride. Mas mataas ka pa dyan, Day. 8 PM na nga at finally napag-isipan na rin ni Julius na uuwi na kami. Kung hindi pa ako pala ng tawag sa kanya, hindi pa maisipang umuwi. Thanks for watching!